Salamat po Diyos sa gusto ng God. Di mo Lord ang pagkakataon na ikaw ay ang masamba, mapuri, papasalamatan, at itaas sa ating mga buhay. Lord, salamat sa mga kapatid ko Diyos. Nandiyan po Lord ang kanilang pagkaisa. Nandiyan ang kanilang posisyon. Na kami Lord ay sama-sama na magliligod sa Diyos. Lord, salamat po Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapasalamat. Ang karangalan, ang kadakilaan ngayon at magpakailan. Kailan naman. Lord, narito po kami sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Lord, wala po akong kakayahan. Wala po akong alam. Siya lamang po Diyos, maasa na ikaw siya magbigay sa akin ng malawak ng pagkaunawa. Karunungan, kaalaman na ng asyo. Lalo higit ang kapangyarihan ng Diyos sa mga salita. Lord, ilagay mo ko siyang literal, ikaw siya mo sa aking gabi. Upang patuloy ikaw ay aapapun at ikaw lamang ang dapat namin itaas sa aking buhay. Hindi po ang aming sarili. Buong puso kami mo Diyos, may pakapumaba, humihingi ang kapatawaran sa lahat ng aming nagawa pagkukulang, pagkakasalasyon. Ito man sa isip, sa salita, paging sa aming gawa. Inihingan mo Diyos ang kapatawaran nila. Sapagkat ikaw Diyos ay banal na kinakailangan ng Lord na kami ay maging banal sa iyong banal na harapan. Kaya nawa ang mensahe na dapat ipabot mo sa amin, Lord, kayo po ang siyang susunod kayo. Ikaw lamang ang aming itataas sa aming buhay. Kaya salamat po Diyos sa Espiritu, sa katagumpayan ng aming itinalamin ng God. Pinaangkin namin na may katagumpayan. Lord, salamat. Sa authority na pinagkalan mo sa amin, ang ginagamit ko pagkaliyan ng gawa sa Satanas, nagbibigay ng kaguluhan, pagkablakoran, isip at pagkamaran sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, salamat. Tayo din sa Lord ang pinakamalas na bukol. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan natin ng natin mo? Hallelujah. So, na-miss po yung isang linggo na hindi po ako nakapag-dalo event. Dala po talaga ng trabaho event. Kaya sabi ko nga, bilang nagtatrabaho sa mga kumpanya event, tunay na meron po talagang malaking hamon, amen? Kasi nga nagkikipagtrabaho tayo, amen? Kasi sabi ni Lord, kailangan natin silang igalang. Ito man ay nagsadya ng mabagsik o magandala, kinakailangan po natin talagang pasaho, amen? Kaya alam po ninyo talagang, kasi sa ating bilang tinawag ng Diyos, ang araw ng linggo ito po ay napakahalaga, amen? Kaya ako sasabihin ko ng totoo, kung laging Sunday, mawawala yan. So, sabi ko kayo, paka-alin ko kayo. Amen? Kaya, yung mga boss natin sa kumpanya, amen? Talagang, siyempre, dapat po natin igalang, amen? Pero, ang punto ko dito, mas mahalaga po yung nasusunod natin, yung para kay Lord, amen? Kasi yun naman ang dapat, amen? Kaya sabi nga ni Lord, anong bagay na ating pinapahigit sa ating buhay, ito ay nagiging Diyos, amen? So hindi po masama ang trabaho, amen? Ang masama dito, yung mas higit na ang trabaho kaysa sa Diyos. Kasi nga, pati yung araw ng pagsamba ay nawawala, amen? Kaya ako, lagi kong dumadalangin sa ating malaking nawa yung pumiyang puso ang ating mga boss, amen? Pero, ano naman po sila, ang ano lang nila yung mga rasko yung trabaho, nakikiusap talaga sila. Pero kung hindi naman, okay naman, amen. Pero sa hindi po lang maiwasin yan sa mga nagtatrabaho, amen. Kaya, yun nga, malaking hamon o sakripisyo talaga sa atin, amen. Kaya, tuloy-tuloy po tayo, hallelujah. So, ang ating pong topic, kung inyo pong naalala, ang mensahe ng ating mahal na Panginoon, ito po ay ipinahayag ng
Noong po February, amen? Noong po February po ito. Ito pa ay noong 2020, amen? So muli ko po mga hiningi ang mensahe ng ating mga Pilipinan at ito po muli ang binigay ng ating mga Pilipinan, amen? Ang patungkol sa sinasabi po sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 3, amen? So ang pamagat po ng ating topic, tumingin ka sa langit. Amen? Bakit? Bakit sinabi ng ating mahal na Panginoon? Amen? Ito po especially na pinatutukoy ng ating mahal na Panginoon, ito po ay para sa mga Kristiyano, mga mananampalataya. Para sa atin po ito. Amen? Kasi bakit? Kasi yung mga sinasabi natin mga unbeliever, na hindi po sila totally lumalakad sa spiritual, hindi po maintindihan ito. O masasabi natin, Brother Sunny, hindi po nila maunawaan at hindi nila paniniwalaan. Kasi nga, hindi po sila totally lumalakad sa spiritual. Pero tayo po, na tinawag na natin mahal na Panginoon na sinisikap na lumakad sa spiritual, ito po ay naiintindihan natin. Kung bakit sinabi na natin mahal na Panginoon dito sa Colossians chapter 3, 1 hanggang 3, na kinakailangan kitang etapo kakanong lalawin kiniking langit. Amen? So, basa tayo po. Hallelujah. Colossians chapter 3, 1 po. Isa po natin sa 1. Ito po, Colossians chapter 3, verse 1. Kung kayo may muling binuhay ng kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. So ito po yung sinasabi niya, amen, na hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Dito po sa 2, kapatid. Sa 2. Ito po. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. So sinabi na naman po, amen, na ilagak natin ang ating mga pag-iisip kiniking langit. Amen? Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. 3. Kapatid, ito po sa verse 3. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapatid, ibalik ko po dahil po sa verse 1. Ibalik ko po sa verse 1. Ibalik ko po. Ito po. Amen? So, kung bakit po unawahan, ito po, basahin po natin muli. Amen? Kung kayo'y na muling binuhay ng kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroonan ni Kristo na kaupo sa kanan ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, para sa lahat na tinawag ng ating mahal na Panginoon, nagpapaalala po ang ating mahal na Panginoon. Amen? Na kinakailangan, huwag po natin kakalimutan ang nais ipagawa ng ating mahal na Panginoon sa ating bilang isang mananampalataya. Huwag natin kakalimutan ang mga bagay na ukol sa Espiritu. Ibig sabihin, dito po sa langit, sa buhay na walang hanggan. Bakit? Kung pansinin po ninyo mga kapatid, lahat ng mga tao dito sa mundo, kung pansinin po natin lahat, amen? Saan nakatuon ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan? Sabi ko nga, lalo na ang hindi mananampalataya. Karamihan, nakatuon ito. Saan? Kayamanan. Tama ho ba? Kayamanan. Mayaman na, nagpapakayaman pa. Walang masama dyan. Amen? Pero, nagpapaalala ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga tao, lalo na po sa atin, na nakaalam na kung ano ang pinaka-priority sa ating buhay na dapat natin pagkukulang ng pansin. Amen? Ito po ay para sa mga mananampalataya. Sabi nga sa mga hindi mananampalataya, hindi po nila maintindihan ito sapagkat ang kanilang kaisipan ay dito sa mundo. Kaya
nagpapakayaman pa. Gusto lahat ng kayamanan sa mundo makuha. Kaya, ang mga bagay na ukol sa Espiritu, hindi po nila naibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi nga, hindi sila mananampalataya. Amen? Alam po ninyo, napakaraming history, kasaysayan sa buhay ng mga tao na akala nila ang totoong kaligayahan sa mundo ay ang kayamanan. Kapag ikaw ay naging tanyag, naging mayaman ka, naging sikat, nakilala ka sa buong mundo dahil sa kayamanan, ito ang siya tunay na makapagbigay ng kaligayahan. Mali po. Marami ang nagpapatotoo. Bigo. Bigo sila. Bakit? Kasi ang yaman-yaman. Amen? Pero yung katagumpayan, yung kaligayahan na dapat nilang maasam sa kanilang buhay, hindi po ito natatamo. Bakit? Kasi nga, ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, ay nandito sa mundo. Wala sa ating pinamamahalapan. Amen? Kaya, bigo sila na makuha nila ang tunay na kaligayahan sa kanilang buhay. Tunay na kapayapaan sa kanilang buhay. Pero, tayo, sa mga tinawag ng ating mahal na Panginoon, masasabi ko na kapag ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nasa iyo ang pasensya ng ating mahal na Panginoon. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, kahit hindi ka mayaman, kahit duha ka, pero kapag ikaw ay nakakaramdam ng pasensya ng ating mahal na Panginoon, magkapayapaan, kaligayahan, yan ang tunay na kayamanan na sinasabi ng ating Panginoon na dapat pagkasabi ng isang tao na kinakailangan sa puso natin si Kristo. Siya lang ay siyang nagahari sa ating buhay. Yun po ang tunay na kayamanan. Hindi ang kayamanan sa mundong ito. Amen? Kaya mapalag po tayo. Kahit mga duha tayo. Amen? Duha tayo sa harapan ng mga tao. Pero sa harapan ng Diyos, tayo ang pinaka-mayaman. Naniniwala ko po kayo? Totoo po yan. Amen? Kaya huwag po tayong malungkot. Huwag po tayong mahigit sa mga tao. Nandiyan ang kanilang kayamanan. Amen? Dito lang yan. Amen? Lilipas yan. Amen? Tayo, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon upang maging mayaman sa pananampalataya. Upang sa pagdating ng takdang panahon, nandyan, na sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, na ang madukha sa harapan ng sanlibutan ito ang siyang tunay na mayaman sa harapan ng Diyos. Amen? Tayo po ang siyang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kumusta ang kayamanan ng mga tao dito sa mundo? Kapatid, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Katulad po na sinasabi ni Hari Solomon. Amen? Walang kabuluhan ang kayamanan sa mundo ito. Lahat ng yan ay mapaparang. Lahat ng yan ay mawawala. Pero kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, nasa iyo ang presensya ng Diyos. Amen? Hindi po yan makukuha ng kahit na sino. Amen? Dahil yan ay regalo ng ating mahal na sa ating buhay. Upang tayo ay maging mayaman sa harapan ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tuloy po tayo dito sa verse 2 tayo, kapatid. Dito po sa verse 2. Ito po, ilatag ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So katulad po ng ating nasabi, kung titignan natin ang buhay ng mga tao sa ngayon sa mundo, amen? Napaka-busy sa mga negosyo, sa mga trabaho, amen? Sa lahat-lahat, napaka-busy, amen? Pero sabi ko nga, nakakalimutan nila ang paalala ng ating mahal na
doon sa mga bagay sa mundo ito, doon natin ituon ang ating mga puso. Amen? Sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, amen? Alam po natin na tayong lahat ng mga tao, tayong lahat na mayroong mga pangarap sa buhay. Amen? Ako, pangarap ko yung bahay na pinamana sa akin ng mga magulang, kahit simple lang, okay na ako, amen? Kahit simple lang. Pero sa ngayon, nagpapasalamat ako sa ating mga Panginoon, kahit hindi pa tapos, wala pang bintana, importante, hindi ka totally nababasa, amen? Kasi po, kapag umuulan, dahil tumaas po yung daan sa bato, amen? At umilalim po yung bahay, pinaka-floor po ng bahay, amen? Kapag katagulan, talagang itangaman ng sisibulin ganun, kaya floor. Amen? Uli pong balay ang pumato. Amen? Kaya bali pumuran, wala mo yung Apostol Pedro, maglimas kung maglimas pag siya mumuran. Kasi po, sisibul po ganun. Kasi po, matwali po yung balik, crack po yung flooring, yung ganun, dadalang po kayong lalang. Amen? Pero, salamat ng Diyos, kaya malulungkot. Amen? Kasi, sabi ko, Kenny Muni. Amen? Kenny Muni. Kasi bago ko, dati yung panahon, ang Diyos sa pagliguran ko at inyong makatala ng meto amasyon para kay katamo. Amen? Kaya salamat, kaya magpasalamat lang po ng balita mo, kaya bukasan tingnan, bahay ko po yan, yung pera ko dati, yung makatok ng anak ni Diyos. Amen? Met niyang tao na itakot at maglikod kayo. Amen? Narami, masa tingabali. Masun! Nung halimbawa ang makatok namin. Alay ang relasyon ng Lord. Amen? Ano ang kapayapaan? Amen? Basta niya. Amen? Andiyan, mga kalbiyo, paminsan-minsan, manang bulang ang toyo, paminsan-minsan. Kapag impihay po natin, itang presya natin gino, kaya pinag, dahil naman amen, ita po, impihay the best. Kaya sabi ko pinatin, ita mo nga at ita pangarap. Yan ko ita pangarap ko, amen. At kagawa pa rin ka sa priority rin kaya katapong pamilya. Nawa, before dati ni Lord, kaya kita na kayo kapag-ibig. Amen? Pero buli ko sa piyang kapatan, kaya ka pa na tawag bilang, ito mamana ng palataya. Amen? Yung priority dapat na ilaga. O itong tamong, kaya tamong puso kay isipan, ita po sinabi ng Lord, kinakailangan, tayo po kakalimuan. Para kayo lahat. Amen? Kasi, kapatad, ikaw ang ikatagumpayan kay pamagal. Ikaw ang ikatagumpayan kay pamagal. Alam mo siya at siya tapagin. Ikaw daw, hindi ka tao pamibig na itapos siya taging karalihan. Alam mo siya at siya taging. Amen? Pero, ibuli ko po sa din. Mas, tayo po kakalimuan. Ito ang sinabi ng Lord na kinakailangan. Ito, parang yung na dapat iyang totally, pero priority na dapat tawag pagmasan. Aliwa po yato. Amen? Halimbawa, ang Diyos, tigparan na naman. May kasalitan pa rin. May kasalitan, may kasalitan Charles. Ikentang spiritual. Kapatid. May payo. May law. Presya ng Diyos. May wala. Nagkabuluhan. Amen? Anong kabuluhan? Mas burita ka po kaya kapanaw ng tagay ni at siya tayo mga niyang sitwasyon, bagaman magkasakit, impera importante, itapapagligod tayo kayo yung nabog po pa po yan. Amen? Itapasensya na ng Diyos at siya kayo katama. Amen? Kasi, sabi ko pin, at yung nagkikay, ikatago pa yan. Pero mga kapapren, hindi ka
direction. Naanong kabuluhan. Naanong pag-asa na panay mo kay pamagbalik ng Lord. Pwede. Kasi maniwala namin tamo kay pamagbalik ng Diyos. Paniwala namin tamo mamasa tamo kay biyaya na nigay mo na ng balik Diyos. Pero yung sasabihin din kapag baka naman naman yung sitwasyon na hindi nakatawag kung papaligod niya yung gino. Nung halimbawa, malalako niya po, hindi yung spiritual. Ikapakan Lord, alalin, kaya yung bibibin. Priority na hindi kang gagawan. Kaya diyato, sabi ko yung obra o nanay mo ang bagay, yan ang priority mo. Low ka rin yung parating gino. Low ka rin yung oras parating gino. Amen? Kapatid, sabi mong darit sa natin. Kaya po magkaibigan ng pananampalataya natin. Okay? Sabi ko, kaya dapat kaya kaya mo Lord. Kasi yung sinabi ng Lord, then tunay na maglingkod kaya na anak na ni Diyos, kinakailangan mas priority po yung spiritual. Amen? Mas priority po yung spiritual. Alway ang bagay at kini yato. Amen? Kailangan spiritual po. Amen? At yung church tama mo yun, amen? Ngayon kasalukuyan, baka naman. Halimbawa, ikalitang panahon, pigpala nyo, makayar ko, makikisa niya. Potangay, kinatan spiritual, malalakawan niya. Naman yung kabuluhan, amen? Iburi ko siyang sabihin kapatid, andiyan makalinya yung simbahan, ipikat po importante, yung spiritual tamo, iya po, baging mas natin kinarapan ng Diyos, amen? Mas masanting, halimbawa, pagpala ni Lord, potangay, yung spiritual tamo, patuloy niya po maniba ko at iya po mga pag-friend. Bless niya po, masanting niya po. Pero, halimbawa, sa ipangalan ni Lord, peka sa tingin, simbahan yung potangay, yung spiritual, mawawala yan. Naman po yung isa niya. Amen? Ano po na po yung pwede po ng kapatid sa Diyos na din? Ano po yung sinabi na? Tutupo. Itawag yung tao makikipag-obra. Amen? Makikipag-obra. Ito po talaga iwasan. Yung spiritual, malako. Tutupo siya sinabi na. Dati, makapanalay ka, kay patinapod, sa ganda na malubis. Pwede yung mabawa siya. Mag-inyaga doon. Mag-ipis ka! Mabawa siya pwede. Mag-inyaga doon. Totally, mag-ipis sila ka. Binuto niya, magiging ang panalay. Tutupoy ka. Yan ko ang nasa kubuyan na yan. Lalo na ngayon kasalukuyan, naitamo po pamilyado namin Kasi bakit? Bali po, ipamilyado, ako pa masigyan na alam pamilya, magul apami aliwa. Kasi po, I experience ko po yan, amen? Uling, niya po ba yung tao, 1995, big part-time ko po ka rin church, amen? Lagi kaya may pastor, amen? Totoo po yan. Talagang, ano pong kailangan? Itapot ang halimbawa, ang hindi kayo ang obligation kayong Lord, amen? Sabi ng Pastor John, kaya ang maka-part-time kayong church, ayun, walo-walo! Malyari yung eka-booking. Kasi nga, i-rules ka nita, no, wag yung i-rules ka church, eka-tutok ng church. Yan po yung policy. Kanya kailangan pa siya, inulang kayong church, tatagal may itirang sarili. Kaya sinabi ng Pastor, alam mamangan. Ito po yan. Bigis ka nito to, manalangin na, metro oras. Totoo po yan, I experience po yan. Sister Jensen, dito po kaya kami, totoo po yan. Pero bakit po, ang sakit, pero discount na ni Lord, agad kayo wata mo po. Lahat na po tapong daramdaman. Presensya na ng Lord, bakit po, amen? Kita po manalay kami itong oras, balamang anyaw po kasama. Ito po yan. Putang at sumakit talaga na kasabigan. Kaya pamagiging kayo kilo. Amen? Totoo po yan. May itong oras, balamang niya kasabigan. Amen? Kaya, atagdaman ko rin ka, Pastor John Uling, actually kita ka, kay si Strictuan, kaya pamagiging kayo. Amen? Putang po isiya ni kayo galing mga bandang alas 5, alas 4 na galing Bigisigin ang kita ng church.
Punta kay manalayan kami ngayong oras. Talagang gamat. Amen? Talagang makatas ko gamat. Kanya may misan po talagang manikal ka, emunagyo talagang may misan yung alawang kapatid talagang babagsak na po yung karerang katawan. Sakripisyo margo. Pero bali po, hindi ko pa rin. Pota pong makalitan yung sakripisyo na nito mapagal kay Dino. Pota pong gamitan na ng Dino. Dagdagan na po yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yan pong kapatid, aking mo bumangay sila kung mo pong pangapuyte. Amen? Ito po yan. Pero pota pong payat kayo po yung spiritual. Pinapuytan. Amen? Ngayon isa, pag sumako na kami ng Dino, wala mo impresya ng Diyos na yung kahalaw. Kasi bakit? Amin ang tamang kapatid, kita mo ang makuruntan. Amen? Makuruntan mo kinagdaan. Pero, ibuli na ng Diyos, bagaman, dahil naman tayo yung parang kulang kinakailangan, pagsikapat tamo po yun. Labanan tamo po yun. Labanan tamo. Napilitan tamo magpakasigan kay katang po spiritual. Amen? Ita po ibuli na ng Diyos. Amen? So, kayo po na po ng kay katang papagalan. Amen? Ita po inawas na ng Diyos. Magpaalala ng Diyos. Itangking pagkaan. Itangking kayo kaharian. Itamo mo. Itay dapat itamo po pakikuhan. Amen? Aluwa po. Ibagi kaya yapang. Amen? Kaya sabi ko, na itamo po inawas na ng Diyos. Itamo titayin na kataan din. Demisan, para na si Diyos na ikaw po dumanas na talagang kasakitan. Amen? Dati kang manawa, danasan mo itang bagay na alang-alanga, kahit nakaking puso ni Diyos. Nung lokan itang puso mo hanggang kapilan niya maglingkod kayo. Amen? Pero maniwala ko, kapilan man, neto mga nanampalataya naman ni Diyos na magtiwala kaya, po paborito. Paborito po, halina po. Amen? Halina po. Bisa kaya bisa ng Diyos kaya bigaya. Amen? So para tayo bigyan ng Diyos. Hallelujah. Kaya po 2 Corinthians chapter 5, kapatid. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kung nalang po yung sinabi na ni Diyos. Verse 17 po. Ito po. Ito po. Basta tayo po. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo Jesus ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. So, kapatid, tayo po lahat na hindi pa tayo nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Alam po natin, lahat ng ating mga ginagawa, dati ito ay makamundong gawain. Amen? Hindi po natin alam yung mga bagay maka-spiritual. Ang alam natin, yung mga bagay na makamundong gawa. Hindi natin alam na ang langit pala ay mayroong presyo na dapat gawin ng tao upang ikaw ay makapunta ng langit. Amen? Kaya, ang pagkatao natin dati, amen, tayo lahat ay lumalakad sa mga bagay na ukol sa laman. Amen? Pero ngayon, dahil tinawag tayo ng ating maharapin mga sabi niya, kinakailangan yan ay maging bago. Maging bago. Amen? So katulad po na sinasabi, amen? Na kinakailangan ang pagbabago ng ating kaisaman, ng ating puso, kinakailangan priority, kinakailangan yung pang-spiritual. Amen? Yun po ang dapat nating pagtuunan po ng pansin. Yung mga bagay na dating natin ginagawa na hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, yun po ay namatay na. Ibig sabihin, nawala na. Kaya ang buhay natin bilang isang Kristiyano ngayon, nabubuhay tayo ngayon sa panibagong buhay. Amen? Kaya ang inaasam natin ngayon, bilang tinawag ng ating Panginoon, na tayo po ngayon ay makasama sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga bagay na ating ginagawa na hindi ayon sa ating mga Panginoon, yan po ay huwag po natin gagawin. Amen? Kinakailangan po natin iwanan yan. Amen? Upang dito, maganap ang sinabi ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay pawang naging mga bagong na. Amen? Dito po sa Tito chapter 3, ang sabi ng ating mahal na Panginoon,
verse 5. Tito, chapter 3, verse 5. Ito po, basahin po natin na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa ng ating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So ito po, amen? Nakita po ninyo, amen? Nakalupara po ito, sinabi natin, kaya tayo sabihin natin po ito, amen? Dahil kinakailangan uling kita mo, lalakad na po kayo maka-spiritual, maka-spiritu. Kinakailangan itapong bagay na makalaman, kaya tiyan po kinakailangan lakwan tayo po, amen? Itawag po, lumakad tayo po ayon kaya pang spiritual. Amen? So, kaya po nga, 1 Peter chapter 1, unang Pedro, ano po sinabi? Yan po, 1 Peter chapter 1, verse 17, 17 po hanggang 21, 17, ito po. Dito po sa 17, at kung inyo tinatawag na ama, siya walang tinatanging tao na humahatol sa gawa ng bawat isa at gulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. So, may po sinabi dito mga kapatid, nagugulin po natin ang ating panahon, ang ating buhay sa pangingibang bayan. So, ibig sabihin mga kapatid, ngayon, tayo po ay nakatira sa mundo. Amen? Tayo po ngayon ay nakatira sa mundo. Pero, ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon, dahil tayo ngayon ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, at tayo po ngayon ay lumalakad sa pang-spiritual, ang tinutukoy dito ng pangingibang bayan, ito po yung sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Amen? Na, ang sabi niya, kinakailangan sikapin po natin. Amen? Kasi, kung halimbawa, ikaw ay nagnanasa na makarating sa kaharian po ng ating mahal na Panginoon, subalit hindi po ito sinisikap, kapatid, delikado ang iyong kaligtasan. Amen? Kaya kinakailangan, sabi ko nga, ang totoong pagtuunan po natin ng pansin ay ang pag-spiritual. Amen? Upang tayo po ay makarating doon po sa sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa pag-ibang bayan. Walang iba sa kaharian po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 18, kapatid, sa 18, ito po, na inyong nalalaman kayo inubos hindi sa mga bagay na nasisira ng tila o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Amen? So ito po yung sinasabi niya, amen? Nasabi niya, mga bagay na nasisira, amen? Ibig sabihin, katulad po sila sabi ko sa kanya, amen? Na yung mga tao na kanilang puso, na kanilang kaisipan ay dito po sa makamundong gawa. Amen? Kaya sabi ko nga, yung mga bagay dito, walang kabuluhan yan. Darating ang panahon, yan po ay mawawala o masisira lamang. Amen? Kaya sinabi niya, amen? Mga pila o ginto o lahat ng mga bagay sa mundong ito. Amen? Dito so, sa 21 kapatid, dito po sa 21, ano sabi niya? Diyan po natin, 21. Ito po, nasa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y bumuhay ng muli sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kalwatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. So, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, yun po, amen? Alam po ninyo, may sinabi ang ating mahal na Panginoon, may mga taong totoong walang pag-asa. Lalo na yung mga taong hindi naniniwala sa mga salita ng Diyos. Amen? Pero nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang pag-asa na sinasabi ng ating mahal na Panginoon dito, ito po ay ating pong ginagawa. Amen? Sa biyaya ng ating mahal na Panginoon, ito po ay mananatili po sa ating basta. Ito po ay ating ipamumuhay. Amen? Huwag po tayong gagawa ng mga bagay na hindi naayon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya, alam po ninyo, katulad po ng aming sinasabi, amen, napakaraming tao dito sa mundo. Amen?
Pero hindi lahat ng tao ay pinagkaroon ng Diyos ng biyaya. Amen? Kaya tayo masasabi kung mapalad po tayo kahit na tayo ay dumadaan sa mga bagay ng mga pagsubok, amen, sa ating buhay. Yan man ay kawalan, amen, kagutuman, problema, karamdaman. Mga kapatid, ang Diyos, lahat ng yan ay alam ng ating mahal Panginoon, amen? Ang gusto lang ng ating mahal Panginoon, ano ang mga bagay na ating dinaras sa ating buhay. Katulad po ng ating inawit kanina, amen? Huwag po tayong bibitaw. Amen? Kasi kapag bumitaw tayo, kapatid, para na natin sinabi na walang Diyos na pwedeng tumulong sa atin. Amen? Kaya kinakaya, huwag tayong bibitaw. Amen? Ano man ang mga bagay na ating dinaras sa buhay, ituloy ang laban. Huwag kang susuko. Amen? Yun po ang kailangan. Kasi nakikita natin sa ngayon, sa mundo. Amen? Kung ano, buhay ng mundo, buhay ng mga tao. Amen? Sabi ko nga, yung kanilang puso, yung kanilang kaisipan, karamihan, hindi sa Panginoon, kundi sa makamundong gawa. Amen? Lalo na ngayon, yung mga tao, bata, matanda, kung ano ang kanilang pinaka tapong masyadong busy. Amen? Gadget, cellphone. Ano po yung mga panoorin sa cellphone? Mga bagay na walang kabuluhan. Makaraman. Amen? Halos wala ka ng masyadong naging ka makabuluhan kundi makamundo. Amen? Makaraman. Amen? Kaya nakakawaki po ng influensya sa mga tao. Amen? Kaya tayo po mga kapatid, bilang tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ko nga, dapat hindi po mawawala yung pang-spiritual. Ito po ang dapat po nating pagtuunan ng halaga sa ating buhay. Amen? Hindi po yung mga bagay na walang kabuluhan, na hindi ito pwedeng sabihin natin na walang pakinabang sa ating buhay Kristyano. Amen? Kaya, kapatid, initas po bawat semen na nawa. Huwag po natin kakalimutan ang paalala ng mga Panginoon, amen? Na ating puso, ang ating kaisipan. Ito po ay priority natin, na ito po ay ituon natin doon po sa buhay na walang hanggan. Hindi po sa mga bagay na nandito po sa lupa. Amen? Hallelujah! Dito po, last verse lang po. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Ito po, basahin po natin. Dito po, 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Una po ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Ito po. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galing, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Di ba napakabuti ng ating mahal na Panginoon? Ano sabi niya? Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galing, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas. Kapatid, napagandang isang bagay na binigay ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Amen? Kasi kung hindi tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon, hindi natin naiintindihan ang kaluban ng ating mahal na Panginoon, isa tayo sa nakatalaga sa galing ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ang galing ng ating mahal na Panginoon? Ito po yung galing sa mga tao na ayaw tumalima, ayaw maglingkod sa Kanya. Amen? Na pagdating ng takdang araw ng panahon, matitimag po nila ang galing ng ating mahal na Panginoon.
Pero tayo salamat sa ating mahal na Pinoon. Sabi nga, nakatama pong talaga tinuwanan ng Diyos. Ngunit, kitang di alam hanggan. Diba, napakabuti po ng ating mga Pinoon. Imbis na sana, halimbawa ikaw, baka, kumbaga, itang naman ng candidate tamo, para tao, isyo't na taging pero na ng Diyos, pero ng Diyos, na po ginawa tayo. Kasi nga, inawas na katambang na maglingkod tayo. Kaya tao po, iniwas na ng Diyos, kaya katamo na itang kayong mwa, ay pumiparas kaya katamo. Kaya, sabi natin, ngunit, para kaya katamo po kaligtasan. Amen? Kasi nga, ito naman po yung pagkasana ng medyo mapisyadong maglingkod kay Lord. Amen? Naitamo po, bindinan tamo pong salvation. Amen? Yang kinakailangan, kalau parang po rin naman ako, labanan tamo po, itang pong labanan. Kaya po makasanting, kaya tamo po spiritual pa maglingkod, tamo po gagawa. Amen? Kailangan po, kaya tamo po spiritual, pasikanan tayo po. Amen? Pasikanan tayo po. Amen? Kaya kayo po kapatid, nasusuporta po. Amen? Kaya gawain ng Diyos, salamat po kayo. Amen? Di Diyos magpala rin. Ayun po, asabi ng lokal hanggang hindi nakatawag po pamiyari bilang maglingkod kay Diyos. Amen? Pero ngayon kasalukuyan, salamat ng Diyos, inkira yung sakripisyo, papagalan ng Diyos, balo mo yan, pakatanda mo po. Kaya po nila po ako tulungan. Pero nasabi ko mo, kung sa kaliman data ng panahon, na itamo po, kakawali na mo kayo pamaglingkod, hindi ka-importante kayo. Kalau po na po, nilisay na ng Diyos, kinakailangan, priority tayo po. Yung spiritual. Amen? Priority tayo po, itang nakawalan ng Diyos na pangako na, kimpihan naman tayo. Amen? Kita po, hindi kayo importante basa, hindi kayo importante tamo na magpatuloy tamo po kayo pamaglingkod kay Ginoong Yesu Cristo. Amen? Kita po, hindi kayo bless. Amen? Kaya, bago kayo pasalamat, amen? Kaya kayo po na di na lang ng Diyos kayo, amen? Salamat po kayo, amen? Kaya, asabi ko po na ikaya tamo pamaglingkod talagang kaya po, biru-biru, bago ang sakripisyo. Yung salvation, pagkaloob na ni kikataang pong Ginoong Yesu Cristo, kaya po biru-biru, bago pong sakripisyo. Kaya po easy. Kaya po easy. Kaya po easy. Na kinakailangan, nung itaw po, bisa tao pong biyabi, kaya pamagbalik na ng Diyos, kinakailangan i-priority tayo po, yung amanuan ng Diyos. Na kinakailangan kaya tao pusong kayo sipan, makatulog niya po kayong pang langit. Alwa po kayong pang yato mo ini uli, aking yung panahon, yung yato mo ini sila ba niya po dito sila. Kaya nawa, panalangin tao po, ganyan naman ang palanaya na asuki katulad kayong buong mundo, kayong pagpapalik na ninyo ang tamang Lord, may kuman malako amen. Lalo na po rin yung tamang pamilya pakayabin hanggang kasalukuyan patuloy tayo pang idalangin before dadamay po kitatawa po Ginoong Yesu Cristo ilagay po ipuwalan po ng puso ni Lord baka nita kaya kita kay pamang ikot. So, talatawag po siguro, amen? Ang ganyan po yung mensahe ng Lord.